Ba mga kababayan na yung ACT-CIS, si Erwin Tulfo, dawit sa flood control sa DPWH, dawit sa proyekto ng DPWH, at according kay Magalong, mga kababayan, ang ACT-CIS ni Erwin Tulfo nasa listahan sa maanumalyang flood control. Nako po, mga kababayan. So, ibig sabihin, sa inilabas ni Magalong, isa si Erwin Tulfo na imbestigahan? Hala, Diyos ko. Bakit? Kasi ganito po, mga kababayan. Kung naalala ninyo, yung pinuntahan ni PBBM sa Baguio City, yung tinatawag niyang Cannon Road, Cannon Road. Alam nyo ba mga kababayan, ito po. Pakinggan nyo ang reaksyon ni PBBM sa Cannon Road. This is 260 million project. Useless. Kita nyo? This is 264 million project. Useless. Ulitin ko This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my rock knitting yun. Yes. Yes po. 500 million ito para ayusin. At least. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo dito, kundi hanggang dun sa loob Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel So there's a lot of work that needs to be done. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect doon sa kanyang ginawa na kontrata, tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500. 200 to 500 million. Anong tawag doon? Knitting, di ba? Yung cannon knitting, yung bundok, para hindi mag-landslide yung lupa, sisimintuhin mo siya na may kasamang bakal. Katulad yan, pag pumunta ka ng bandang lugar ng China, sa mga lugar ng China, mga kababayan, makikita mo yung mga bundok sa kanila, prone sa landslide. Pero hindi ka mag-aalala na mag-landslide kasi bakit? Ang tawag sa kanila doon, naka-knitting. Slow, ang tawag dyan, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, Ma'am Team A, Silupo, kung bakit dito nakalagay na nasa listahan daw ang ACT-CIS ni Erwin Tulfo, no? Sa pamamagitan ng pagpapagawa, ito po yun mga kababayan, sa pamamagitan, ito po, sabi ni Magalong na nasa listahan, mga kababayan, ang ACT-CIS ni Tulfo. So bakit nga ba sinabing nasa listahan ang ACT-CIS? Ito po mga kababayan. Kung nakita nyo po, ayan po sino po ang kasama ni Erwin Tulfo dyan? Diba? Sino po ang kasama niyan? Kasi according dito sa balita mga kababayan, nakalagay, ACT-CIS party list kasama sa list ng mga flood control contractor ayon kay Magalong. So si Erwin, kasama din ba siya sa imbestigahan nyo? Ayan, mga kababayan. Yan po ang isa sa problema po, mga kababayan. At noon pa man, mga kababayan, ay pinaimbestigahan na yan ni Manny Pacquiao nung senador pa si Manny Pacquiao. Diba? Oo, di pa siya senador dito, mga kababayan. Kongresista pa siya. Oo, noon pa to. Pinaimbestigahan na to ni Manny Pacquiao sa Senado. At mismo tinapik na din ito ni Yussi Claire Castro. Nagtapik na si Yussi Claire nito. Mga kababayan, patungkol na dito sa issue nito. No? Oo. Nagalit si Digong kay Pacquiao. Ito po yun, Ma'am Ophelia San. Ito yung hinamon ni Digong si Manny Pacquiao na sabihin daw ni Manny Pacquiao kung sinong mga politician ang sangkot sa korupsyon. Kung hindi daw kayang ipakita ni Manny Pacquiao
mga kababayan, kung hindi daw kayang ipakita ni Manny Pacquiao kung sino ang sangkot sa korupsyon, isabi daw ni Digong sa sambayanang Pilipino na huwag iboto si Pacquiao dahil sinungaling. Eto na, mga kababayan. So, sangkot, sabi ni Magalong. Hindi kasama si Erwin dahil hindi naman siya taga-Benguet. Ang problema lang kasi, Ma'am Sophie, si Yap kasi ang parang may may connection siya sa AXIS at the time. 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Ang problema kasi diyan, si Yap is part of AXIS ni Erwin Tulfo. Yun ang problema. 'Di ba? Wala bang makukulong Kent? Kaya nga Sir Michael Di ba? Romualdez resign on my birthday. God bless and save the Philippines. Sabi ni Ma'am Team Ace. Naku, Ma'am Team Ace, maraming salamat and happy birthday po sa iyo, Ma'am. Thank you sa yung super chat. And hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings, at mag-ingat po kayo palagi. Diba? Si Yap dati nilagay dyan ni Jocelyn. Kaya nga, mga kababayan, ang sabi kasi ni Magalong ngayon, kung naalala nyo, si Magalong, si Mayor Magalong po ay isa sa miyembro ng Independent Commission na binuo ni PBBM, na mag-imbestiga, kumalkal sa mga kurakot, sa flood control. Ang problema ngayon, mga kababayan, iimbestigahan din ba ang AXIS? Yun lang ang tanong ko. Nagtatanong lang. Naku po, mahirap po yan, mga kababayan. Di ba? Kaya nga, si Yap ang acting congressman sa Benguet, pinadala ni Digong kasi namatay ang congressman sa Benguet. Sabi ni Ma'am Ophelia San. Si Jocelyn Tulfo, nag-appoint yan kay Yap, pero tinanggal na siya. Sabi ni Ma'am Lily Tonini. Naku po, mga kababayan. Ang problema lang kasi, Ma'am Lily Tonini, diba? Salamat po, Ma'am Team Ace, and happy birthday. Ang problema lang kasi, Ma'am Lily Tonini, kasi, nasa listahan daw, sa flood control or anomalous flood control, ang AXIS, according kay Magalong. Naku po, Diyos ko, sabi pa naman ni PBBM, walang kaibigan, walang kamag-anak, kahit malapit daw sa kanya, as long as sabit ka. Walang exempted. Yun ang sabi ni BBM, Alam niyo, sa totoo lang, isa ito sa antayin ko, mga kababayan. Halimbawa, AXIS, siyempre, Erwin Tulfo. Yeah? Senador niya yan. Babantayan ko yan kung meron pang managot. Yeah? Kasi sinali nila according kay Magalong yan, nasa listahan sa anomalous flood control ang AXIS. Naku po, sino ba ang may hawak ng AXIS ngayon? Northern Comot, Miguel Love, shout out. Hindi ko alam. Tatanong lang po. Diba? Si BBM mismo nagsabi, walang sasantuhin. No mercy pagdating sa korupsyon. Diyos mio, Marimar. Basta, yun lang. Yun lang reaksyon ko, Wala na akong ibang sasabihin. Wala na akong ibang anuhin pa. Ito yung sunod. Mga